Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag, mga patay, wala ng kapayapaan. Libingan, ginawang bahay. Puntod, ginawa pang basurahan. Barangay Lupon, nagbalibag ng bata. Hindi na nagpakita. Kapitan ng barangay, handa na raw sumagot sa bitag. Motor na ipinarada sa labas ng bahay, biglang nawala. May-ari nag-imbestiga, motor nasa kasa pala. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag. Tatambak ho sila ng mga basura at saka ang dumi-dumi ho. May mga dumi. Lumapit po ako sa Bitag dahil po sa problema ko po doon. Nangyari po yan sa sementeryo ng Pasay City Catholic Cemetery. Nung dumalaw ho ako doon, na madalas ho doon sa lugar na yon, puro basura, puro dumi, at ang mga nakalibing puron, puro mahal namin sa buhay. Masama ang loob ko sa mga ginagawa nila at nakikita kong bagay-bagay na pinakikiusapan ko sila pero hindi sila sumusunod. Patuloy pa rin ang pagkakalat nila. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag. Alam niyo mga boss, ay kamakailan may pahayag po si Ombudsman si Boying Rimulya. Ang sekreto daw ng mga mayor ay basura, doon daw yung yaman. Tandaan nyo kayo mga mayor, pero wala po tayong pinatatamaan. Sabi lang po yan, is statement of fact, but it has to be validated kung totoo ba o hindi. Kaya lang, basura, since nang lumapit sa ating rito, basura sa loob ng semeteryo. Pero itong semeteryo na to, ay pag-aari talaga ng Archdiocese of Manila, Catholic Cemetery. May pagkakaiba yung public cemetery sa Catholic cemetery or private cemetery. Either pinangangasiwaan, inaayos yan, minamanage. Okay? Linawin po natin, pag ang mga hinaing o reklamo or report nakapareho, sinusuri po namin, nagbabalanse po tayo. Kasama natin ngayon si Tatang Florencio Ocampo. Magandang umaga po sa iyo. Umaga rin ho, Kumusta po kayo? Sir Ben Tulpo. Kasama rin si Sir Ben Bitag na lang at saka si Okay. Carl Bitag. Magandang umaga sa inyo. Okay. Kumusta po kayo? Mabuti naman, Ilan taon na po kayo? 84 years old na ako. Okay. Kayo ba'y laging dumadalaw doon sa Catholic Cemetery sa May Pasay? Umpisa ho nung maliit ako, Mhm. pupunta na ho kami roon kasi malapit lang ho walking distance lang. Alright. Ngayon ho, ano ba yan? Okay. Na nagbibisita ka lagi roon? O palagi ho, at nung mamatay ho ang misis ko, Okay. ng 2024, Okay. ang ano ho namin, tuwing Lunes ho ng umaga o hapon, idadala kami ng bulaklak doon. Okay. Okay. Pero nung mamatay ho ang misis ko, ang dami ho nakipaglibing sa amin dahil tiga-Pasay ho talaga kami. Okay. Ngayon ho, napakalinis ho nung lugar na yun. Mhm. Anong year po yun? 2024 ho. 2024. Nung ilibing ang misis ko nung Okay. August 1, 2024. Okay. Ang problema ho, noong 2025 ho, may napansin ho ako. Kasi ho, yung nakalibing ho, yung dati ho nakatira dun sa lugar na yon, na parang squatter ho, ganon, Mhm. napakalinis pa ho noon nung ilibing ang misis ko. Kasi sila pala nakatira. Okay. Pero noong 2025 ho, nag-iba na ho yung nakatira ngayon doon. Okay. Doon ho, nag-umpisa, Yung caretaker ang ibig niyong sabihin? hindi ho. Or siya yung namamahala, siya yung Hindi rin ho. nagbabantay? Squatter ho sila ron. Okay. Ngayon ho, ang nangyari ho, napapansin ko ho, yung lugar ho ng paligid namin, Mhm. puro basura ng konti-konti. So ano pong ginawa ninyo nung nakita niyo? Kayo ba nilapitan niyo ba yung kapareho niya? Nag-report ba kayo sa... Sino ba nagmamayari ng cemetery? Hindi ba Catholic Santa Church? Clara Parish Church ho. Santa Clara Parish Church. Sa Archdiocese Church. of Manila yan. Okay ho. Okay. So, ako po ay Mang Florencio. Ito ba ay nakaabot na doon sa, sabihin natin, sa Archdiocese of Manila, na sila naman ang nagmamayari niyan, pribadong cemetery po yan. Ito lang na, para sa sinasabi lang po namin sa inyo. Okay pa. Lumapit na ako kay Bong. Yun ho ang katiwala ng church ho, at saka member ho ron. Sino si Doon siya Bong? nagtatos. Hindi ko alam ang pangalan niya, basta nandun Bong. sa sambahan? Parati siya, parati ho sa sementeryo, nagpupunta ron. Parang Katiwala. caretaker. Pero may opisina rin siya Sa loob. Santa Clara. O Santa Clara. Okay. So, anong sinabi po?
Ang sabi ko sa kanya, Mhm. bakit gano'n naman gano'n? Okay. Ang sabi ko ni Bong, Mhm. namumblema na rin ako sa mga tao niyan Okay. dahil Aha. ganun, nagsama pa ho ng mga pulis sila. Bakit? Bakit daw? May pulis? Dahil may mga nagreklamo nga ho, Na? inaayos niya ngayon. Alam ba niyo yung ginawa nung mag-ina? Okay. Yung mga pamilya na yon, Okay, doon sa loob. Mhm. lumalaban ho. Okay, so ganito lang tayo, ano? Mauna sa lahat, intindihin po natin. Siguro, may mga sementeryo na tinitirhan ng mga informal settlers, walang matirahan. Saan naman kadahilanan sila nakakaalam. Pero kayo po'y, pag nagpapalibing po ba dyan sa Catholic Cemetery, dyan sa sinasabi niyo, may bayad po ba yan? Oo, buhat ho nung buhat ho nung mga lola ko, lolo ko, Okay, nanay so, ko, meron po bang monthly fees? yearly ho. Yearly. Magkano yearly? Annual. Sinisigil po sa inyo dahil nandoon po Dati ho, mga 500 do eh. Alright, sige. Okay, sige. Siguro ganito na lang, ano, ang gusto natin mangyari tayo, nakita ko naman na lumapit kayo sa amin, gusto nating ma-presenta ang problema para maayos, maaaring hindi lang nakakarating. Naintindihan po namin, kami nagdadalamhati rin yung sinasabi niya 2004 na wala yung misis ninyo. 2024. So ngayon, may gagawin po tayo, ano? Opo. Para medyo masulbahan na natin. Opo. At least kahit pa paano nilabas yung sama ng loob ninyo. Okay? So kakausapin natin si Engineer Rolando Santiago sa linyang telepono, Supervising Health Program Officer Environmental and Occupational Health ng DOH. Ito naman, pero importante rito siguro makaabot mismo kasi bago dito sa Department of Health, mahalaga rito talaga muna yung sa sementeryo kasi Department of Health wala namang kinalaman sa ano. Doon tayo muna. Ang gusto kong sabihin sa inyo, Tay, ang sementeryo ng Katoliko ay pangangasiwa po yan ng Roman Catholic Archdiocese of Manila. Okay? Hindi po pwedeng makikialam siguro una sa lahat dahil pribado yan na walang kinalaman po dyan yung City Hall, maaari, kung titimbrihan po sila, kung paano kunin yung mga basura sa loob. Kung merong ugnayan sa administrator ng sinasabing sementeryo at yung nangangasiwa ng sementeryo, magre-report doon sa Roman Catholic Archdiocese of Manila para mapangasiwa ng maayos. Balita po namin, medyo napiperwisyon na rin daw yung barangay sa labas na nakakasakop niyan, kaya lang pribado po yan. So kami naniniwala na sa doktrina ng Katoliko, yung paggalang doon sa sinasabing mga yumao, yung desecration of a sacred ground, ibig sabihin, pambababoy doon sa namayapa na at nandun nakalibing, ibig sabihin, yung pagkakalat ng basura, dapat nakikita po yan na kung sino po yung nangangasiwa. Kung mahalaga po sa kanila, kasi sa turo po talaga ng doktrina ng Katoliko, turing natin sagrado ang paggalang doon sa mga namayapa na doon sila nakalibing. Kaya, eto po, ang ginagawa po natin dito, hindi naman po ito pang publiko, malamang may magagawa rin ang barangay kung makikipagtulungan muna sa Archdiocese. Mananawagan siguro muna sa Archdiocese of Manila kung sino yung sementeryo na yan. At ang panawagan po natin para naman maintindihan nila na ito'y nasa kanilang nasasakupan. Hindi naman pwedeng pumasok agad yung barangay, kang barangay sa LG, lokal na pamahalaan, sa munisipyo. Ang tanging mangyayari, makikipagkoordinasyon ang sinasabing nagmamayari ng sementeryo ng Roman Catholic sa City of Pasay para yung paghakot ng basura sa loob. Depende. Hindi ko alam kung pwede bang pumasok yung City of Pasay, LGU. O ngayon, nakausap natin kahapon tong si Architect Roland Salditos. Nahihiya naman siya. Ngayon, ayaw niya makipag-usap sa atin. Ini-expose kita. Oy, makinig ka, Architect, ha? Hindi kami pwedeng binobola rito at bawal sana ang bola. Gagawin kitang basketball, i-dribble kita. So, nangako ka na sinasabi mo makakaabot, so pananawagan kita. Oh. Ngayon naman, itong si Architect, akala ko Archbishop, Architect pala to. Architect Salditos, nakausap ka namin at babasahin ko muna kung anong sinabi niya. Nakausap ko mismo na naka-assign sa architect itong si architect sa Roman Catholic Archdiocese of Manila. Na si Salditos, pangako itong sasagot sa programa pero hindi sumasagot ngayon.
Alam mo, kung ginagawa mo kami public service, pinagkakalob namin, dapat sumasagot ka. Dapat makikinig ngayon ang Archdiocese of Manila. Pero sa kanya, nagsisimula na raw ang ayusin yung semeteryo. Good. The presumption of regularity, regular ang trabaho ninyo. At katunayan, nakapaskil na raw sa karatula, isasara ang sementeryo at ang tanging gate na lang ang bubuksan. Pahuhupain daw muna ang bagyo, mainit na, umpisa ka na, huwag mo nang gamitin ng bagyo, lumang tugtugin, panis na yan eh. At makakausap na magkaka-request daw sa City Hall, yan ang gagawin mo. Makipag-ugnayan ka sa City Hall, para na sa ganon, eto si Mang Florencio, hindi na nahihirapan kasi nandiyan ang mga mahal niya sa buhay. Binuno niya nandyan. O, may mga informal sector sa loob. Bahala na kayo, hindi na kami makikialam. At nananawagan na rin siguro kami sa City of Pasay, kay Mayor Calixto, na siguro makipag-ugnayan sa... Ito naman ay sa Archbishop of Manila. Alam ko naman si Mayor Calixto is devout Catholic yan. Nakakausap natin yan, walang problema. So patungkol naman sa Department of Health, ayaw naman nating akusahan. Malam ko nakikinig sa Engineer Rolando Santiago at wala namang siguro pag pinag-uusapan dyan, hindi naman siguro nanganganib yung kalusugan maliban doon sa mga basura na mga siguro mas magandang doon muna siguro tayo kay architect. Ngayon, architect, nagtatago ka, hindi kami titigil, hahanapin ka namin, hindi kami nagbibiro. Simple lang. Anong say mo, Carl? Yes. Tama no, Sir Ben. Kasi kahit man sabihin na natin na yumao na yung mga tao na nakalibing man dyan, it still needs to be treated with respect. As doon sa ating pag-uusap kahapon regarding this complaint, na every single one of those people na nililibing dyan, it should be treated as a sacred ground. Na kung saan na ito ay dapat nire-respeto kahit man wala ng buhay, nakalibing na dyan, yan ay dapat tinatrato pa rin na naging tao din yan. It just so happens na wala na ang kanyang so-called soul dun sa bahay. May kasabihan, from dust unto dust we shall return. Yan ang sinasabing huling hantungan. Mang Florencio, bibigyan kita ng pagkakataon manawagan kay architect at sa Archdiocese of Manila, Roman Catholic Archdiocese of Manila patungkol sa sementeryo. Siguro manawagan na po kayo at bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na ano pong sasabihin po ninyo. Siguro naman makikinig yung mga archbishop dyan at yung sa Archdiocese. Sila po, humarap po kayo sa camera, doon po kayo manawagan, kayo na po manawagan mismo dahil kayo po may mga yumaong naka... Sir Ben, Sa kanila, wag po sa akin. hindi po. Kasi pumunta ho ako ng Tuesday. At saka kanina ho, dumaan din kami. Alam ba niyo, meron na silang ginawang notice. Okay, good. Yung May sinabi may niyo, ginawa. yung notice na sa isang gate na lang na Okay. main sila lalabas. Okay. Pero ano ginawa ng mga tao niyan? Sinira ho yung ano ba doon? Kung ano man yung gate. Yung nakapaskil. Yung nakalak. Ano pala? okay. Yung nakalak. Sinabi sa akin ni Ponga na yung yung katiwala ho ron. Siguro ganito, Mang Florencio, hindi naman para dun sa oras, ang ini-expect po namin, mananawagan na po kayo roon na sabihin nyo ang sinira, wag na po kayo mag-report sa akin. Kasi ako po ay pinapacilitate ko na makaabot doon sa Archdiocese. Okay. Para nang sa ganun, sila kasi nangangasiwa, privado po yan. So makikiusap po tayo, siguro mananawagan po kayo sa kanila na maaari, kung pwede maglagay ng gwardiya, may magbantay, makikipag-uugnayan sila sa City Hall, yung barangay, pwedeng daan-daanan yan. Yun ang gusto natin mangyari. Okay? Sige, kayo na po. Ano pangalan? Architect, Architect, sige. Architect, Saldito. gusto ko sanang gawin nyo sana ang trabaho, tulungan nyo kami na maging malinis yung lugar namin at sana magawa nyo ang trabaho nyo. Okay. Okay na sa'yo. Tingnan mo Okay na. na. Bigyan natin ng pagkakataon. Sige ho. Nakakahinga na ba kayo maayos? Okay tayo. Masama lang ang loob. Huwag masyado masama ang loob. That is, be happy. Don't worry. Talaga ho. Ayun. Okay. Okay, bantayin na lang natin to. Abangan na namin to. Architect, ha? Pag hindi mo ginawa to, kahit saan ka magtago, kahit sa palda ng misis mo, hanapin ka namin. Nangako ka, hindi mo tinupad. Ako naman kasi, pag nangako, dapat gagawin nyo. Babantayin na natin, ha? Sige ho. Okay, Thank you ho. sige. Okay. Okay, Carl. Alright.
So with that said, magkakaroon tayo ng update. Babalikan natin itong sumbong na ito kung talagang gagawin ni architect ang kanyang trabaho. With that said, magbabalik itong pambansang sumbungan, Bitag. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag. Barangay Lupon, nagbalibag ng bata, hindi na nagpakita. Kapitan ng barangay, handa na raw sumagot sa bitag. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang pambansang sumbungan, Bitag. Pinupuntahan, Ruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili. Opo. kinukompronta, Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan, Bitag. Binalibag yung bata na parang ragdoll, tinapon, binuhat ng isang mama na lupon. 10 years old pa lang. Nasa pulis na po, mami. Bakit pa binababa nyo? Krimen na po to eh. Wala po kayong ginawa, ma'am. Pambihira naman kayo. Bagamat hindi naaktuhan, pero meron pong sapat na batayan at pagkatapos may independent evidence at ang independent evidence, yun nga pong CCTV, nakitang-kita ebidensya. So kung pwede pong arestuhin yung gumawa ng ganyan sa bata kahit na po lagpas na ng 24 oras. Ako po ang nagdala dun sa piskal. Oh, ikaw pa nagdala? Yes po. So, in other words, man, hindi naman pala kayo nagdala. Dinerecho, nag-direct filing ng magulang. Kami po ay magiging patas at parehas. Kapag kayo po ay nasumbong po rito sa pambansang sumbungan, binibigyan po namin kayo ng panig na marinig din po. At sisiguraduhin po namin na patas po kami. Ngayon, ito po ay matuturing public service para doon sa mga public servant tulad ng mga barangay na hinalal o kung sino man mga opisyales ng pamahalaan tulad ng mga pulis at kung sino pa man kayo na sinisweldohan ng pamahalaan. Kami po, hindi po kami mga public servant because we're doing this for community service nationwide. Kaya tayo, bibigyan natin ng pagkakataon. Linawin po natin. Yung pong aking sinabing walang ginawa yung ating policewoman sa VAUSI, Violence Against Children and Women, ibig sabihin, hindi niya ginawa urgently, immediately, emergency, doon po sa nangyari kasi within the scope of 24 hours. Kung sakali nagkulang po roon sa barangay, yung VAUSI, ginawa naman ng nanay, pumunta sa police, which is tama. Okay.
So the last na po doon sa police, ang siyang po Women's and Children's Desk, BAW CD, yun po dapat ang tama. Ano bang dapat ginawa? Pag ang bata sinaktan mo, protektado ng Estado, at meron tayong Republic Act, physical, child abuse, protektado ng Estado yan. Karapatan ng bata, yan, protection. Republic Act 7610, it shields minor from physical, sexual, psychological harm, child labor, trafficking, imposing strict penalties on offenders. So, sino po yung mga sinasabi natin? Yung mga law enforcers. The regulators of the law and the enforcers of the law, magkaiba po. Okay. The regulators of the law ay dapat doon sana agad sa mga VAUSI tulad ng barangay. The enforcers of the law tulad ng police, kangay dito, kailangan ng trauma dito ang bata. Dapat mapatingnan ngayon ng DSWD, CSWD dito. Hindi na po ito yung DILG at mga police or PNP bagkus CSWD kasama na rito or DSWD. So simple lang po. Pakikinggan po natin dahil ang nanay pumunta rito at nagalit daw upo ata sa kanya at nagalit sa kanya dahil nagpabitag at idedemanda po siya raw ng paninirang po rin ng libel. Kapag ikaw public servant, public service yan, you serve the people. You are basically, the bosses are the people, hindi yung pwesto ninyo, hindi ang karapatan ninyo. Tungkulin nyo yung manilbihan at pagsilbihan ng tama yung mga mamamayan dahil sila ang boss natin. Hindi kami. Kayo. Kami naninilbihan, not as a public servant, but as a community service, but as an advocate. Nagmo-monitor ngayon yung ating NGO, Ipabitag Mo Incorporated, na meron po kaming mga lawyers, 3 at isang retired judge at yung kabila dyan, lagi nyo napapakinggan si Attorney Batas Mauricio, member of the board yan ng Ipabitag Mo Incorporated. Kasama po ako as an advocate. Ngayon, linawin po natin. So magbabalanse po tayo. Gusto natin marinig ngayon kay Kap, pasasalitain natin si Kap, si Crisanto Nino Paras, dahil ayaw ko naman kasi parang sabihin tinabla. Magandang umaga po sa inyo, Kap Crisanto Nino Paras. Kaparas, sir. Good morning po, sir. Good morning, sir. Sir, ito na po, nakalive na po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36. Kasama ko po yung aking anak na the next generation, si Carl. Next generation bitag. At ganun din po. Okay. So, kasama po rin natin pati yung magulang na nasaktan. Kap, and at the same time, Kap, siguro sa kabila, tatawagan din natin yung pulis na medyo umaatungal, crybaby siguro, nagsusumbong kung kanino, nagsa-social media pa. At nakikinig din po sa atin yung mga lawyers po namin sa IBMI, Ipabitag Mo Incorporated, NGO. Ganoon din po yung resident lawyer po natin, member po siya ng board din ng IBMI, Ipabitag Mo Incorporated, na si Attorney Batas Mauricio, nakikinig po siya. Kap, you can now talk as to the incident, Kap. Okay po, good morning po. Unang-una po, gusto ko po muna tanongin si Aling Melody kung tama ba yung lahat ng detalye, tama ba lahat ng detalyeng sinabi niya nung nakaraang live po natin dito sa Bitag. So gusto niyo pong tanungin. Gusto niyo po siyang pasagitin. Kahit na po magtanong. Sige, Ma'am Melody, sagutin niyo na po. Okay, sige, gagawin. Magpa-facilitate lang po ako, Kap Kaparas, ano? Kap, okay, Aling Melody, sagutin niyo po si Kap. Opo, ano po yun? Tama po ba lahat ng detalye yung sinabi niyo na nakaraang live broadcast dito sa Bitag? Opo. Sigurado po kayo na tama lahat. Detalye, informasyon. Opo. Tama po ba? Opo. Sigurado po kayo. Sige Oo. po. Sir Ben, kasi po, nung last live broadcast, ang sabi niya, May 11 nangyari yung mismo kaganapan. Kung mapabalikan po natin yung live nung nakaraan, yung mismong broadcast, ang sinabi niya, May 11 po nangyari. Yung Okay, mismong Kap, I'm sorry, Kap, kaganapan. What is your point of doing this? What is your point of doing the probing or investigation on the air? Tell me. Tell me kung anong mali. Tell me kung anong maling ginawa po namin, Kap, at nung maling misis. You just have to understand, merong physical child abuse na nangyari na dapat dito, kumilos agad yung inyong VAUSI, whether tama, whether hindi tugma yung araw o oras, mahalaga na sa CCTV, nagmagandang loob,
yung concerned citizen, ipinakita yung video, binalibag yung bata na parang ragdoll. Ayan po sa video na yan. Lupon po ninyo yan. Bakit hindi nyo imbestigahan muna yung lupon ninyo? Tanong. Siguro, Kap, ganito, sige, patatanungin uli kita, iimbestigahan din kita, Kap. Para medyo habang nakikinig sa atin ang mga lawyers, nakikinig din siguro, tawagan mo nga si Boying Rimulya, at saka, hindi, yung si John Vic, para nang sa ganun makinig. Okay? Para nang sa ganun, pati yung doon sa barangay affairs ng DILG, kung sino man undersecretary, para nakikinig, para bibigyan kita ng proper forum. You're doing a live investigation to prove na may mali sa kanyang mga sinabi. Tanong, anong kasinungalingan ang sinabi ng magulang na sa pananakit sa kanyang anak? Okay po, ganito po. Hindi. Anong kasinungalingan yon? O, mamaya, kung gusto mo sagutin, kasi gusto mo magdidetalye. Sagutin mo, sige. Apo, kasi unang-una po, ang gusto niya, Sinong niya? Yung nanay? tulungan ng barangay. Yung nanay. Apo, sinabi ko Alright. hindi tinulungan ng barangay, pero May 5 po yan nangyari, hindi po May 11. 1:45 PM siya nag-message sa akin, 11:48 PM ko ng gabi na May 5 na basa. Pero po, nagpunta siya dito sa barangay para po mag-blatter. So nag-blatter po siya sa headquarters ng Tanod. Nakaano sa kanya, yung desk officer po mismo. Sir, Kap, okay na, ginawa niyo po. It's not the question of what you did, how much you did as far as your investigation. It's the question of what you did with the complainant. Kayo po, ama ng barangay. Ang sangkot po ay yung inyong... Sila ng ano po, Yung sangkot po, yung pananakit, pakinggan niyo po ako, si Louie, yung pong lupon na binalibag yung bata, yun po yung suspect na nirereklamo. Hindi po kayo. Ngayon, ganito po. Nireport po siya sa Bausi. Okay? And nagkaroon sila ng blatter sa Bausi. Nagkaroon sila ng blatter sa Bausi. Okay? Tapos po, nagharap sila, may blatter, and then inendorso ng Bausi natin sa women's desk. Dahil nga sa women's desk. Kasama po ba yung bawsi ninyo sa barangay papunta sa women's desk ng police station? Ito po, nandito. Hindi, sinamahan po ba ng inyong bawsi because this is criminal? Hindi na to pambarangay. Ang mga bata ay protektado ng Estado. The kids are protected by the welfare of the kids are protected by the state. Alam niyo po yan. Ngayon, kung tama yung prosesong ginawa ng inyong vowsy, kini-question ko, sinamahan ba ng vowsy pagkatapos mag-imbestiga, kinuha yung impormasyon at sinabi, nako, kremento, hindi na po pwede pambarangay ito. Halika nanay, samahan kita sa police station. Ganun bang ginawa ng inyong vowsy? Kap, ayoko makinig kung sino man yung daldal. Ikaw ang tinatanong ko, Kap. Answer the question. Sinamahan ba ng vowsy, Kap? Sinamahan siya ng Bausi natin sa women's desk po. At Okay na. Kap, ha? O sige, sinamahan. Nay, sinamahan ba ng vowsy sa women's desk, sa police? Kinabukasan na po yun. Kinabukasan. Nung araw na pumunta ka sa barangay para i-report, yung pambabalibag sa iyong anak, anong ginawa ng vowsy na mag-report ka? Di ba po, nag-blatter po siya. Sino yung blatter? Yung vowsy? Opo. Nung araw na pagbalibag mismo. Opo. Tapos po, Anong ginawa niya? Sinabi niya, teka muna, dadalhin na natin sa pulis to? Ganun ba? hindi. Sabi niya kasi sa akin, kasi ang tagal na ng oras eh. Alas 12 na po yun eh. Sabi niya, ano ba sabi niya sa akin? Basta sinabi niya, anong hiniling mo sa kanya? Sasamahan ka ng pulis? Pabukasin na natin to? Sabi niya kasi sasamahan niya ako. Sinamahan ka ba? Okay, sige. Sinamahan ka ba nung araw na yun? Hindi po, kinabukasan nga po niya ako kinabukasan. sinamahan kasi pinabalik pa Yeah. po ako ng pulis. Okay. Actually, Sir Ben, doon sa sinasabi din ni Cap, may sinabi siya na 1:45 nag-text message ka sa kanya. Madaling Kay araw Kapitan na po daw. yun kasi hindi niya ako iniintindi. Sige, ganito lang Okay. muna. Sige. Sa akin lang kasi rito, ano ang ginawa ng barangay, anong ginawa ng vowsy, kung nga ba yung vowsy sinamahan sa pulis, yun ang importante. Babalikan uli natin to. Siguro sa parting to. Kap, nandiyan ka pa ba, Kap? Po, nung sinasabi niyong May 6 kayo sinamahan, kinuha niyo na yung medical legal po na May 6 sa Santa Maria. Alam niyo pa ba, Kap, pag ganito na, Kap, ng May 5, Kap, ano pong ginawa ng vowsy nung araw na binalibag yung bata
na pumunta roon, alas 9 nangyari, mag-alas 12 na, tapos pinabalik pa the next day? Di ba? Tama ba yung Kap? Hindi po namin siya pinabalik po noon. Dahil Okay. Ano pong nangyari nung araw na yon, yung alas 12 na mga sinasabi na natin? Alas 12 po, nag-blatter po siya. Dahil nga... Saan po nagpa-blatter? Sa barangay po ninyo, Kap? Apo, tapos... Ano pong ginawa ng barangay Vauci ninyo, Kap? Nag-walk out po siya kasi sabi niya... Sino nag-walk out, Kap? Sino nag-walk out, Kap? Si Aling Melody po Alright. mo. So, kaya pumunta na siya. Bakit ka nag-walk out daw ng araw na yun? Pumasok po yung ano doon eh. Alam mo, nag-walk out daw, Kap, kasi pumasok yung suspect na bumalibag sa anak niya, nakikipag-areglo, Kap. Alam mo ba yan, Kap? Alin po. Makinig ka, Kap, ha? Huwag patagilin mo yung kung sinong bumubulong sa iyo. You and I are talking to each other. Nakikinig sa ating ngayong buong bansa. Habang nag-iimbestiga, pumasok yung nanay sa sama ng loob, nakita niya yung bumalibag sa kanyang anak nung araw na yon at nakikipag-areglo. Alam mo ba yung Kap? Kaya siya nag-walk out. Sagot, Kap. Hindi mo alam, Kap, ano, kasi binubulungan ka ng mga demonyo ang katabi mo dyan. Patigilin mo yan. Mapapahiya ka, Kap. Po kasi mismong Vauci po. Kap, mapapahiya ka, Kap. Pinapasa na kay Vauci daw. Alam mo, Kap, na checkmate ka na. Binibigyan kita ng pagkakataon kasi nag-iimbestiga ka on the air. Akala mo kung sino kang pulis. Kaya po yung nangyari, yung mismong Vauci po natin. Okay. Kap, alam mo ba na yung lupo na sinuspindi mo, pumunta mismo nung araw na yon, inaareglo yung nangbalibag, inaareglo yung nanay. Ang sama ng loob ng nanay na binalibag yung kanyang anak ng lupon mo. Kap, pakinggan mo ako, ha? Pakinggan mo ako, Kap. Patigilin mo muna yan. Let me finish and I'll let you talk. Huwag mo akong sasabayan. Alam mo ba, Kap, na pumunta... Kap! Kap, makinig ka, Kap, ano? Alam mo ba, sagutin mo muna ako, kasi kung hindi, patitigilin na kita. Alam mo ba na pumunta yung kagawa, o yung lupon na nagbalibag ng anak niya, pumunta sa Vauci, at pagkatapos inaareglo siya, nakita niya yung buisit na nang balibag, kaya siya nag-walk out. Wala na nangyari po kasi... Ayun, hindi mo alam. So, hindi mo alam, makinig ka. Attorney Batas Mauricio, makinig ka, ha, para malaman mo. Ang hirap kasi, susunod, siguraduhin mo, bago ka humarap sa amin, na intindihan mo to. Attorney Batas Mauricio, narinig mo ba? Opo. Ginoong Ben Tulfo, magandang araw po. At mukha pong malala ang problema ni Kap. Bakit po malala? Kasi pagka po ganyang katarungan pambarangay, hindi na nakakasakop doon sa krimen o sa pangyayari, hindi na po dapat pang nag-iimbestiga. Dapat po may turnover na kagad sa kapulisan yan for proper police investigative work. Sa ilalim po ng ating katarungan pambarangay law, banggitin po natin kung ano po yung sinasabi ng batas sa Section 408 Republic Act 7160. Yan po yung katarungan pambarangay law. Ano ba yung mga krimen na masasakupan ng barangay at pwede pa niyang pakialaman o imbestigahan? Yung pong mga krimen na ang parusang pagkakabilanggo mababa sa 1 taon. Ito po paglabag na sa karapatang pambata, Ginoong Ben Tulfo, ibinalibag yung bata, menor de edad, at nagawan ng karahasan na nagdulot ng kapansanan sa bata. Yan po ay katarungang karapatan na ng pambata, abuso sa karapatan ng bata, na ang nakakasakop po dyan, mas matataas na ahensya ng gobyerno. Kapulisan na po dapat nag-iimbestiga, tapos diretso na po yan sa piskalya. Wala na pong dapat gawin pa ang barangay dyan. At doon po sila nagkamali na magkakaroon pa po ng areglo, magkakaroon ng usapan, dahil baliwala na po yung mga usapan na yan. Ginoong Ben Tulfo. Ayan, Kap, narinig mo si Attorney Batas Mauricio, isa po sa mga lawyers na director din namin dito sa ating IBMI, Ipabitig Mo NGO. Sagot mo, Kap. Apo, tama naman po. Alam po namin yung... Tama talaga si Attorney. Ikaw hindi mo alam kasi hindi mo alam pumasok nakikipag-areglo. Hindi na pwedeng areglohan ang batang sinaktan. Si Melody na nakikipag-areglo siya. Meron po siyang chat. And then, yun niya po, in-endorso namin sa Kay Baus. Kap, ganito na lang, Kap, ano?
Ayoko nang ipitin ka, Kap. Ayoko na, malapit ng election, Kap. Ayoko naman baka sabihin mo, ginagamit laban sa iyo. If I were you, Kap, I want you to listen carefully. At marami ka pang siguro. I will no longer go on. Kasi, Kap, marami po kaming nakita. And then, Binigyan po kita, Kap, ng pagkakataon. I want you to listen. Binigyan kita ng pagkakataon para mag-explain. Nagpapakita ka na magaling na investigador ka. Hindi yun eh. Sasampahan mo ba ng kaso itong nanay na sinasabi yung paninirampure? Sir, public servant ka eh. Para sa akin, di mo ginawa yung tama eh. Kailan mo sinuspinde yung lupon? pagkatapos po nung pangyayari, Okay. meron po kami sa Lupon, every Monday flag ceremony. Okay. Ng taong panto. So, okay. Ang mga Lupon po dumating. Alright. Yung So, mismong Lupon po na yun. sinusuka mo ba, Kap, ang trabaho ng lupon mo na hindi naman trabaho ng lupon? Ang lupon, appointed po yan, Kap, hindi ba? Kap, hindi ba ang mga lupon appointed yan? Nangyari po na yun. Kap, sagutin mo ako, Kap. Hindi Kap, sagutin mo ako, Kap. Kap, sagutin mo ako. Hindi ba ang lupon ay ina-appoint ng barangay chairman? Appointee lang yan? Yes po, opo. And then, Ayun naman pala, Kap. Hindi siya hinalal, hindi pa, Kap. Sa susunod mag-appoint ka, siguraduhin mo walang sapak. Pananagutan mo yan eh. Paano baka sa susunod, Kap, pumunta sa kwarto mo yan, may dalang baril, sus Mariosep. Susunod ka na dahil hindi mo maintindihan. Walking time bomb yung lupon mo eh. I don't want you to be the next victim. O ito, Attorney Batas Mauricio, sige sabihin mo sa kanya kung ano nakikita mo. Ang nakikita po natin dito ay talaga naman pong pangunahin, kawalan ng kaalaman ng ating mga otoridad sa barangay dyan sa lugar na yan kung ano po ang kanilang tungkulin. Sana po binabasa nilang katarungan pambarangay law sa Republic Act 7160 kasi po pagka ganyan na ang krimen o ang ginawang pananakit sa bata ay hindi na po napaparusahan ng 1 taon pababa ang pagkakakulong, wala na po silang dapat ginagawa dyan. May referral na po kagad sa kapulisan. At dahil hindi po nila ginawa yan, yan po ay paglabag sa kanilang tungkulin bilang gobyernong opisyal ng gobyerno at papasok pa po sila karagdagang kaso, hindi na lamang po kasama sila doon sa pag-aabuso sa karapatang pambata, kundi pati na graft and corruption, Republic Act 3019, Ginoong Ben Tulfo. Sakaling napatunayan magpagkukulang ang barangay po natin, kabuuan, ano pong kasong may sasampa kung sakaling ito'y sasampa na mismo ang magulang doon sa parting to at nakikita naman po natin, ano nakikita niyong kaso kung sakaling iisipin ng nanay sa magsampa ng kaso dahil doon sa grave negligence, grave oppression, grave aggression sa bata, karapatan ng bata yan, protektado ng Estado, ano nakikita niyo? Sino mananagot? Ang mananagot po si Kapitan. Yan po maliwanag po dahil siya po ang pinuno ng barangay na dapat nakakaalam ng lahat ng ito. At ang kaso po riyan, hindi na lamang po negligence, pagpaumanhin po Ginoong Ben Tulfo, kundi gross ignorance of the law resulting to grave abuse of official functions. Hindi niya alam ang batas, kaya po hindi niya nagagampanan ang kanyang mga tungkulin. Wala pong kapatawaran. So ang kaso po, kasong kriminal. Ayan. Graft and corrupt. Pangalawa, pwede po siyang maging indirect participant doon po sa Republic Act 7610, abuso sa karapatan ng bata, dahil yung ginawa niya, karagdagang abuso, hiwalay na abuso, maliban doon sa ginawa ng kanyang lupon na ibinalibag yung bata. Ito po'y nagpabayasa sa tungkulin pagbibigay ng proteksyon sa bata. Pangatlo, kasong administratibo. Ano po yung kasong administratibo? Ito po'y gross negligence, gross ignorance of the law, leading to abuse of official authority, madidismiss po siya sa kanyang tungkulin. Ganun po ang magiging takbo niyan. Ngayon, kung gusto po ng mga magulang, papanagutin din si Kapitan sa mga danyos perjuicios na nakamtan ng mga magulang at nung bata, may kasong sibil din po yan for damages. Ginoong Ben Tulfo. Ayan. Ako, arrest my case. Kap, gusto mong sagutin? May abogado ka pa sa gilid mo, Kap? magandang hapon po. Ay, magandang tanghali po. Kap, sasabihin ko na sa iyo, may abogado ka katabi ka? Abogado po, wala pa po. Okay, Kap, okay? I would advise you, Kap, for your sake. Nasa ere po tayo. I do not want you to add any more. Anything that you say against you will be taken against you. Whatever that you say, it's best na siguro pag-isipan mo muna, Kap. I don't want to go any further kasi baka maipit ka namin. And I don't want that, Kap. I don't want to do it, Kap.
Okay? Apo. I will not go any further, Apo, Kap, kasi po, if not, paglulalim pa to, Kap. And I want you to be humble, to listen carefully and learn from this. Ganun lang ang gusto po namin gawin, Kap. Bibigyan ka naman pagkataon, magmuni-muni, wag mo na kaming kasahan, kasi maiipit ka. Hindi lang yung bitag, kundi pati yung NGO, at yung ibang mga nanonood sa atin, aabot pati palasyo to, Kap, eh. Di mo ba alam? Pati sa DILG? Hindi mo ba alam, pwede ka masampa ng kaso? Mauumbudsman ka rito? Please, for your sake, makinig ka na lang, be humble, and shut up. Kasi kung hindi, naku, maipit ka na lang. Oh, I'll let you go, think about it. And huwag kang magbabanta na sasabihin mo, sasampa mo ng kaso ang magulang. Kasi kung hindi, papasok na kami. Hindi ka namin bibigyan ng puwang. Malapit na pa naman ang election, Kap. Sino ba mayor mo dyan? Or Joseph? So, Kap, think well, and I say, thank you so much. Hindi kita pinuputol. I don't want you to get in trouble. Have a nice day. Nakikinig po ako. Maraming salamat. Okay, adios. Sige na pagkakataon. Okay, sige, Kap. Makapagsalita po ako. Maraming Alright. salamat po. Okay. Attorney Batas, maraming salamat na rin sa iyo, ha? Maraming salamat po. Palagay ko po, bilang na ng IBMI ito sa mga oversight matters na kailangan pong maimbestigahan kasi marami po hindi nakakaalam ng mga provisiones ng ating mga batas at siguro po dagdagan, Ginoong Ben Tulfo, pag kayo nasa Senado, dagdagan natin na magkaroon ng compulsory training sa mga masasakupan ng barangay. Maraming salamat po. Magandang araw. Okay, sige. Natindihan mo? Kung sakali magsasenador ka, hindi ako. Okay. What do you think? Pero bata ka pa. Yeah. Oo. Well, I think maganda maging negosyante. Hanggang doon na lang. Hindi ako maganda maging advocate. Binabantaan niya pa yung mga anak ko. Gano'n? Gusto Di ba, mong... narinig si kay Ma'am Mia. Usap tayo mamaya, ha? Usap tayo. Huwag mo nang anuhin. Ako nang bahala sa'yo. Maniwala ka sa akin. Hindi ka pwedeng galawin dyan kapag ginawa nila yan. Etong tape na to at saka lahat. Malapit pa naman ang eleksyon. Kap, kung nakikinig ka uli, think well. Think good. Listen carefully. Listen closely. Listen intently. There's an election coming. Pag kami pumunta riyan, baka mag-ikot-ikot kami dyan para lamang doon sa kalaban mo, hindi mo magugustuhan. Babaguhin namin ang sistema, lalo lang pag ako pumasok dyan. Very simple. Mabuti naman, naging humble siya. Okay? Bahala na kami sa inyo. Ganito po kami sa Bitag kapag medyo nakikita po natin dito sa parte. Pag nasa tama po kayo, ipaglalaban po namin yan. Hindi po namin kayo iiwan. Tiyak yan. Okay, Carl? Alright. Well, once again, Sir Ben, bago tayo mag-break, gusto ko lang sabihin din sa lahat ng mga nagko-comment dito sa ating YouTube at Facebook, kung taga-barangay ba kayo dyan, ang gusto ko lang sabihin dyan, kung sinasabi ninyo na hindi pinagsasalita ni Sir Ben, it's because hindi nagbibigay ng tamang sagot itong kapitan doon sa nangyari. Mismo sinabi niya na, inamin na niya kanina, na hindi niya alam kung ano ba ang nangyari doon sa Vauci. So, bakit pa pakikinggan ni Sir Ben yung buong storya, kung ano ba yung storya? Kasi nung unang-una, iniimbestigahan niya yung tao na yung lupo niya, binalibag yung bata. Okay. So with that said, Sir Ben. Alam mo, Attorney Carl, Prosecutor Carl, tama yung mga sinasabi mo. Para hindi niya, ayoko masayang yung oras. Binigyan ko po siya ng pagkakataon para magpaliwanag po. Pero ang ginawa niya po, nagpakita po ng inarte, napakagaling yung mag-imbestiga na parang akala mo pulis, suspect si Mrs. Suspect yung nanay. Victim yung nanay eh. Pumunta na nga sa atin dito, pambansang tanggapan ng hinaing po kami. Nakikinig po kami. Pag sinabing hinaing, may problema sa sistema. Pagpapatupad ng sistema. Hindi efektibo. Efektibo yung sistema, hindi eficiente yung tao. Yun po ang issue rito. Linawin po natin. Kung kayo nanonood po sa hindi kami nagsisino, ilalaban po namin kasi put yourself in the shoe of these people. Ayaw natin na may mga abuso sa kapangyarihan. Wala po kami inaakusahan. Pero kayo na po ang humusga. We rest our case. Ito po ang pinalakas, pinalawak. Iba po ang atake po namin. Nag-iisang pambansang sumbungan, walang katapat, walang katulad, Bitag. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag. Motor na ipinarada sa labas ng bahay, biglang nawala. May-ari nag-imbestiga, motor nasa kasa pala. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang Bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan.
Nagbabalik ang pambansang sumbungan, Bitag. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili. Opo. kinukompronta, Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag, Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang Bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan, Bitag. Po si Chester Jordan B. Games, lumalapit po sa Bitag upang ireklamo ang top speed motorcycle zone sa kadahilan ng sa pagkuha ng aking hulugang motor na hindi dumaan sa tamang proseso at walang abiso na hatake na ang aking motor o walang ipresinta na demand letter at gusto po nila akong pagbayarin ng malaking halaga para po sa penalty bago ko daw po ulit makuha ang aking motor. Sir Ben at Sir Carl, ako po ay lubos na umaasa na matulungan po ninyo upang makabalik na po ako sa aking paghahanap buhay bilang angkas biker. Maraming salamat. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag. Alright, so kausapin natin ngayon yung may-ari ng motor na si Chester. Magandang araw po sa inyo. Chester, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, sir. Alright. Chester, tama ba yung sinabi mo kanina na kung saan isang motor na pinarada mo sa labas ng bahay at bigla na lang itong kinuha? Tama ba? Yes, sir. Okay. Sir, ano pong dahilan? Diretso na ako sa aking punto. No? Ano pong dahilan kung bakit po kayo lumalapit dito sa aming tanggapan? Bali, yun nga po, sir. Bali nga, nawala nga po yung motor ko. Pagising ko, wala po yung motor ko. Akala ko po na karnap. Yun nga po inaakala ko nung una, ang ginawa po namin is naghanap po kami ng CCTV or ng kung sino po nakakita. Yun po, nakakita po kami ng CCTV. Ng CCTV ng kapitbahay. Ano po, bali dalawang lalaki yung kumuha po na parang naka-helmet sila. Hindi po sila makikilala, sir. Natuntun mo ba, sir, kung sino ang mga kumuha ng motor mo? Hindi, sir. Kasi sa suot po nila, naka-raincoat sila tsaka naka-helmet po, sir. So, hindi mo, sir, na natanong ba doon sa branch kung may kinalaman ba yung kanilang mga tauhan doon sa pagkuha ng motor mo? Ay, doon, opo, nung pagdating ko po, nung ano nga po, sir, pumunta na po ako sa kasa kasi yun po yung, ang bilis lang po kasi nilang nakuha yung motor, sir, parang may copy po sila. Okay na, sir. Gusto ko lang makuha, ano bang sinabi ng mismong kasa nung nireport mo sa kanila tungkol sa issue? Nung
pagpunta ko po doon, sir, nakita ko po doon yung motor, sir. Sabi nga po, Nakita mo yung motor sa kasa? Ninakaw ng kasa. Tama ba? Apo. So anong sinabi sa iyo ng kaso nung natuntun mo? Ninakaw yung kasa. May karapatan na daw po silang hatakin kasi yung motor, sir. Kasi delay po kasi ako ng 3 months na hulog. Doon naman sa 3 months, sir, na hulog, aminado ko ba doon sa pangyayari? Opo, sir. Okay. Alright. So, sir, ano pong gusto natin na mangyari ngayon? Saan parang kaso yung kasa? Ang inaano kasi nila, sir, ako po, willing naman ako, sir, na bayaran yung delay na 3 months. Ang ano kasi nila, sir, may mga penalty pa na gusto na kailangan po din daw po i-settle. Yes. Mas malaki po sa delay, sir. Kasi, sir, pagdating sa ganyan, actually, naka-financing yung motor, tama ba? Apo. Under saan ng financing? Sa kasa mismo o may outside financing ang Parang kinuha? outside, po, sir, parang akap po yung ano nila. Pero magka-partner sila ng kasa. Apo, parang partner naman po. So, ngayon, sir, aminado ka hindi ka nakapagbayad ng 3 months, pero kung gusto mo i-settle yung 3 months, may on-top na penalties. Tama ba? Opo, ang laki po ng penalty, sir. Almost nasa 50 plus ang... Alright. Sige, sir. Siguro ganito, i-clarify natin mamaya sa abogado natin, nakasama natin ngayon sa ipabitag mo na resident lawyer, para malaman mo din kung ano bang karapatan mo at anong karapatan ng kumpanya. Kasi sa alam ko, sir, may mga bagay kasi na kailangan ditignan upon buying the said motorcycle. May mga financing, may mga nakalagay doon sa kontrata na kapag hindi nabayaran, may incurring penalties. But siguro, no, bago natin i-consult yung ating abogado, basahin ko lang itong naging statement nitong branch manager ng Top Speed 1. Nakausap ng bitag ang branch manager ng Top Speed 1 Caloocan Branch. Ayon sa kanila, hinihintay pa nila ang approval ng kanilang legal office bago magbigay ng payag sa bitag. Ngunit ipinaliwanag nila na nasa kontrata na pinirmahan ni Chester na pwede nilang kunin ang motor kapag delay na ito sa pagbabayad. Okay. So, yan, Sir Ben. Kala ko, ninakaw ng kasa. Ayun pala, kinuha ng kasa. Yes, Okay, sige, attorney. Alright. So siguro, no, para sa clarification dito sa katanungan ni Chester, kausapin natin ngayon si Attorney Batas Mauricio. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po muli, Ginoong Carl Bitag. Magandang umaga po muli, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa ating panauhin. Dito po sa mga ganitong transaksyon, ang makakasakop po talaga yung pong kanilang kasunduan doon sa installment purchase. Ibig sabihin, meron po kasing nakalagay dyan sa mga ganyang uri ng kasunduan, bibili ng isang bagay, motorsiklo, kotse, at installment ng bayad. At kadalasan po, inilalagay ngayon ng mga nagpapautang o di kaya nagpapa-installment na pagka po hindi nakabayad, po pwede na nilang kunin yung motor, yung sasakyan, o yung ari-arian na hindi po nabayaran ng kompleto ang mga hulog. Dalawa po ang pananaw dyan ng batas, Ginoong Carl Bitag, Ginoong Ben Tulfo. Pangunahin po dyan, the contract between the parties is the law. Yung pong kasunduan ay batas sa pagitan na magkabilang panig. At ang ibig sabihin yan, kung ano po yung nakalagay sa kontrata, yun po ang kanilang susundin. Okay. Kung nakalagay po sa kontrata, pwedeng kunin, sorry na lang po talaga, nakalagay po sa kontrata. Kaya lang may pangalawang pananaw po dyan. Yes, sir. Yes. Attorney, yung question ko no sana, pasensya na attorney, no, mabilisan lang. Opo. Kasi may katanungan itong si Chester na gusto niyang bayaran at i-settle ng 3 months. Pero may on top pa kasi daw na malalaking penalties, attorney. So, siguro masagot niyo lang din sa kanya. Opo, yung pong penalties, depende na po ulit yan doon sa kontratang napagkasunduan. At ito po yung masakit. Marami pong mga nakatagong penalties, interest charges at kung ano-ano pang payment, surcharges na idinadagdag pero nakalagay po sa kontrata. Ang lahat po ng ito tempered by the law. Ano po ibig sabihin ng tempered by the law? Lagi po nakasalalay doon po sa sinasabi ng batas tungkol sa mga pautang. Hindi po pwede maningil ng sobra-sobrang interest, sobra-sobrang penalty charges at kung yan po yung mangyayari, ituturing po ng Korte Suprema na yan ay usurious transaction at hindi po papahintulutan. Yun po ang isang pwedeng silipin. Pangalawa po, merong pangalawang pananaw sa karapatan ng nagpautang na hatakin yung ari-arian. Yung pong tinatawag na Pactum Commissorium Law. Sa ilalim po ng batas na ito, nakalagay po kasi dyan na pagka po hindi nakabayad, pwede nang kunin kahit hindi po pumapasok ng kaso sa hukuman, yung tinatawag na a case for replevin or recovery of property,
bawal po yung ganung uri ng kasunduan. Ginoong Carl Bitag, Ginoong Ben Tulfo. Alright, sige. Sige, tagun mo kay Chester. Okay, Chester, nandiyan ka pa ba? Yes, sir. Yes, po. Chester, anong masasabi mo doon sa sinabi ng aming abogado? Kami lang naman po ay nagbabase din sa batas at kung anong sinasabi ng iyong kontrata. Ano po, sir, ang masasabi ninyo? Sa akin lang sana, sir po, ang kaya ko lang po kasi, sir, talaga ngayon, sir, is yung Chester, ganito na lang, Chester. Huwag mo natin pag-usapan sa ere. Kasi ang transaction na yan ay sa pagitan mo at yung dealer or sa financing. Mas maganda doon ka makipag-usap para medyo magaan. Kami naman ay naintindihan namin ang kalagayan mo. Pero makukuha siguro sa magandang pakikiusap. Depende kung palagay mo ay pabor sa'yo. Pag hindi, huwag mo nagpag-aksayahan. Kasi baka magiging alipin ka ng motorsiklo mo Move on kung sakali. Kung talagang mahalaga sa'yo at may value sa'yo, di gawin mo yung dapat gawin mo. Ipaglaban mo. Pero kung nakita mo na medyo wala ka din magagawa doon sa pakikipag-areglo or bawasan, nasa sa iyo na yan ang pagpunta mo sa dealership. Okay, Chester? Okay po. Yes, Alright. Okay. Well, Carl. Alright. So, linawin lang natin, naintindihan po namin lahat yung mga sinasabi rito. Pero isang bagay lang po, huwag niyo pong sasabihin na kami binamaniobra namin, kapareho kanina kay Kapitan. Binabalikan ko lang, Yes, yes. Ayaw po namin mag-aksaya ng oras doon sa mga tanong namin na hindi sinasagot. Sa halip, sa ating kasi, pag may tanong, sasagutin nyo lang po. At pagkatapos, hahayaan po namin kayo sasagot. Pero pag ang hindi namin tinanong, napakahalaga ng tanong at hindi sinasagot at patuloy siya nagsasalita at sumasabay, ang pinakikita po natin dito, patas at parehas, magkabilang panig. Subalit, pag yung panig na binibigyan mo ng karapatan marinig, inaaksaya ang panahon sa manong paliwanag na hindi naman patungkol doon sa kaso. At napakahalaga na makita. Yun ang gusto natin makita. Subalit, ginagamit kung ano-ano mga sinasabi na hindi related or umiiwas. Kaya pinuputol namin, binabalik uli namin sa tanong hanggat sagutin. Kapag hindi, medyo may karapatan din mo siguro i-terminate ng conversation, sayang sa ere. Ere pong ginagamit natin dito Or there's always another day, pero dito po tinapos natin. Yun pong example. Kung sakali kayo po dyan sa barangay, kanina ni barangay, alam ko naman nagsisentimiento kayo. Ang pagsisentimiento niyo, tingnan niyo po tama po bang ginagawa. Dito po, hindi po kami nagsisino dahil ginagabayan po kami ng mga batas. Tandaan, may retired judge, 4 na abogado po sa aming NGO. Nakikita niyo kasi kami, nagsusuri kami bago namin inilalatag. Pinag-aaralan namin yung atake kung paano natin resolbahin or tugunan. Yun lang kasimple. So, kumusta naman, Attorney Carl? Anong say mo? Well, masasabi ko lang, Sir Ben, dito sa nangyari ngayong araw, again, if there's something being asked, tsaka kung binigyan ka namin ng oras para mag-explain. Huwag i-cross-examine yung mismong complainant. Hindi ka naman para pumunta dito sa programa para i-imbestiga ang aming complainant. Sabihin kung ano ba ang nangyari. Yun ang tinatawag namin na panig na para maging patas ang aming pamamahayag ngayong araw. Okay. Tapos, ayun. Alright. Okay, with that said, dyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayong araw. Itong bagong pamansasumbungan bitag, walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Baruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag. Next Generation. Walang katapat.
Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Pambansang Sumbungan, Bitag.